O sige, mamaya na lang. Kuya, sinama kita sa vlog. Ayun. Tayo na lang natin, 8:30 raw eh. 8:30. Guys isipin nyo, apakabait kong tao. Well, alam ko na mabait ako. Sorry, nabubuhat ang sariling bang. Pero, hindi po ako spotless. Marami po akong nagawang pagkakamali, lalo na nung bata. Ang ating grave naman, pero siyempre, pag bata ka, hindi mo maiwasan makasakit ng damdamin. Yun. Pag bata ka, makusok ka. Lalong-lalo na kung maaga mong na-achieve yung success. Maaga ako nag-peak guys. So, pagkukwentuhan na lang natin yan sa ibang episode. Kasi, makakailanganin natin ng isang buong vlog para dyan. Yun. So, yun. Pwedeng umupo. Ayan. Yan. Ikaw po muna, ginagagaya na tuloy akong vlogger sa kaka-oo niya. Pinapanood ko yung series na yun. Ayun, nagagaya ko na. Speaking of yung kanina nga, yung about yung sa hindi ako spotless topic na yan. Pero may ano rin yan eh. May two sides of the coin yan eh. Alam niyo yung paano ko ba i-rephrase to? Guys, pag naging kaibigan niyo ako, unfiltered ako eh. Pag kaibigan kita, kaibigan kita. Pero pag hindi naman, hindi talaga, hindi ako plastic. I'm as good as it get. Kahit mahirap, mahirap. Speaking about yung kanina, di ba sa tingin nyo, di ba? Iba yung yung nagkamali. Tapos yung walang puso. There are two sides of yung isa nagkakamali, yung isa wala talagang puso. Magkaiba yun. Sorry. Chris ako. Magkaiba yun. Yung walang puso, talagang walang puso talaga. Yung nagkamali, hindi sinasadya. Yung mga iba nagkakamali, sensitive yung topic na yun. Hindi ko siya matumbok. Pero sa utak ko, meron akong hindi ko lang siya alam i-vocalize o hindi ko lang siya alam i-explain. Pero, yun, para sa akin, yung nagkamali, pwede pang magbago. Pero yung walang puso, wala talaga. Walang puso nga eh. Ibig sabihin, yung nasa puso nun, di ba? Puro bakal, di ba? Yun. Sa tingin ko, nagfo-fall ako sa category na nagkamali. Yeah. Paano naman yan? Sunod-sunod naman ang pagkakamali mo. Actually, guys, sa totoo lang, all my life, I've been trying my best to be the best that I can be. English na naman yun. Puro tayo English dito eh. Puro tayo English dito, fifth project eh. Papa, oo na naman. Nakaka-LS. Anyway, gusto ko lang kayong presentahan ng isang honest to goodness na documentary. Kaya ko sinabing documentary kasi ito yung kaganapan ng buhay ko eh. Actually, tinatawagan na nga ako ng partner ko sa nanay ko. Pinapauwi na ako. Sabi ko, wag. Ayokong dayain yung mga viewers. Parang hindi ko rin feel makipag-usap sa inyo kung alam kong may tinatago ako. O feeling ko, ayoko rin makipag-usap sa inyo na feeling ko dinadaya ko kayo. Ay.
Time check, 8:20. 8:20 a.m. Ang date today, ang date ngayon is, lapit na magpasko. No? December 7. Yeah. iPhone 12 to, guys. Oo. Pero pwede na to, di ba? Gana pa eh. May ingat ako sa gamit eh. Yung GoPro, ano yan eh? GoPro 10. GoPro 10. Kinuha ko yan. Nirigalo pala sa akin yan ng partner ko. Napakabait nun. Nirigalo pala sa akin yan nung yung nagpo-produce ako ng music. Kasi gusto ko rin siyang i-vlog. Kaso ang problema, ang hirap pala talagang maghanap ng talent. May nahanap akong talent. Ang galing ng talent na yun. Grabe kung tumuloy yun. Okay sana eh. Ang problema, napag-usapan na namin. Sabi ko, meron tayong equipments, kako. Tapos ikaw, magaling ka. Alam niyo, paano ko siya nalaman na magaling? Rapper siya eh. Parang siya antidote. Pwede siya maging flow G. Wala pa siyang confidence kasi hindi pa lang siya yata 18, 19. Pero mga ganong body type ng mga rapper talaga, nung maliit, payat, galing. Sinubukan ko siya, sabi ko, may pagagawa ko sa'yo. May 2 project ko sa'yo. Pag nagawa mo ito, susugal ako sa'yo. Pangungutang kita. Sige. Alam niyo kung anong ginawa kong binigay ko sa kanyang project? Binigyan ko siya ng instrumental na lumang-luma. Tapos, lagyan niya ng rap. Binigay ko sa instrumental. Binigay ko sa kanya ng Biyernes. Sabi ko, bigay niya ng Lunes. Talagang tinignan ko kung, di ba, pag gano'n, di ba? Di ba? Naman wala pang bayad eh. Project agad. Siya, sige, bigay niyo. E di binigay ko. Lunes na Lunes binigay. At hindi lang yung guys. Pakaganda. Ang galing, no? As in talagang yung mga salita dun sa rap niya. Siguro, sa tingin ko, sa kanya yun eh. Kasi, kahit pa paano, nakikinig din ako ng OPM ng mga rap, di ba? I mean, hindi ko sila mapakinggan lahat, pero I guess, para sa akin, let's say, sige, iniisip ko nga eh. Let's say, pinasulat niya yung tema. Pero ang gagaling eh, yung rap niya, on beat. O sige, sabihin niyo na, naisahan niya. Pero dito guys, hindi niya ako maiisahan. Pinakanta ko siya. Binigyan ko siya. Hindi naman rap. Kasi yung range ng vocals ng mga rapper, iba kumpara sa in layman's term, iba kumpara sa mga vocals ng mga nasa pop, no? R&B. Guys, pinakanta ko siya ng To Rock With You ni Michael Jackson. Grabe guys, kinanta niya. Ang galing. Pagkakanta niya, pagkasubmit niya sa akin, pinasa niya kaagad. Kasama ko yung mga anak ko yata nun eh. Nag-drive kami. Hininto ko yung sasakyan. Sabi ko, grabe, ang galing ng batang ito. Hindi ako marunong kumanta, pero girl, close your eyes, let the magic get in to you. Kanyang ganun. Sabi ko, let's go. Let's do this. Ayun. Tuwa siya. Sabi ko sa kanya, magtutukan tayo dito sa studio, minimum 1 year, maximum 2 years. Monday to Friday, dito ka tumira sa apartment ko, sabi ko, sa apartment namin. E di ready na. Sabi niya, oo. Quiz. Sabi niya, okay, payag ako. Sabi ko, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, grabe, sisikat tong batang ito. Sisikat siya. The next day, 3 days bago na siya pumunta doon sa studio, winarningan ko. Sabi ko, brother,
Alam mo, pag may pamahiin ako pag mga ganitong mga sitwasyon, huwag ka nang umalis ng bahay. Huwag ka nang gumimik. Huwag mong ipagsabihan. Kasi pag pinagsabi mo yan, hindi mo masabi Baka merong, alam mo na, may something, di ba? Para lumayo na lang sa mga problema. Ano na? Lumayo na sa problema. Ano na? Makaiwas na. Eto ka ngayon. The day before siya pumunta, tumawag yung kaibigan. Uy, may problema. Sabi ko, ano na naman? Sabi ko, eto na yun. Uy, nakulong. Naku, paano nakulong? Sabi ko, huwag nang umalis. Ano ba nangyayari? Hindi ko alam, guys. Pero, ang kwento niya sa akin was, nakatambay daw siya sa gate. Nakatambay siya sa gate. Biglang nakita niya yung dati niya natang kalaban. Hindi ko alam, sinubod yata siya, guys. Siguro nabalitaan Siguro sabihin niya na, uy, magiging ano na ako, recording artist na ako. Guys, yung studio ko, kahit ganun sa picture, pag tinignan niyo yung, yung mga plugins mo, puro rig yun. Guys, nandun lahat ng malupit na, mga ginagamit na industry grade standard. So, nakulong. Kasi sinugod siya. Tapos sinaktan siya. Siyempre yung tao lumaban. Mukhang may kapit yata yung Mukhang may kapit yata yung nakaaway niya. Siya'y nakulong. Ayun, it took a while bago siya nakalabas. Pero siyempre, pagka ganun guys, mahirap Mahirap. Kasi sinabihan ko na siya Sabi ko sa kanya, huwag ka nang lumabas. Pwede magtako ka na lang. Kasi magandang plano natin. Alam mo, mahirap ang lumabas at mangarap pag nandun ka sa ganun na community, cutthroat community. I myself, I know the feeling kasi I came from, ghetto community, cutthroat community. Walang masama dyan. Diba? Kwento nga ni Sir Art Idol ko yan si Sir Art Tugadin. Hindi ko siya kilala, guys, Ayaw ko mag-name drop. May idol ako. Sige, rephrase ko. Alam nyo, may idol ako, dating secretary. Hindi ko siya kilala, pero sinusubaybayan ko yung buhay niya. Apakagaling, San Beda Boys, Galing talaga siya, kunento niya, na noon wala silang ilaw, wala silang banyo, wala lahat. Kaya nagpursige siya. Pero same thing with me. Makikita niyo yung bahay namin, guys. I did everything to survive in life. Yun. So, pagkwentuhan natin yan sa ibang araw. Mahabang kwento yan naman. Diyos ko, puro mahabang kwento, But anyway, yun, hindi natuloy. Tapos merong isa, yung isa, taga Surigao. Pero hindi kasing galing itong taga Maynila, Diyan, bandang South. Ang galing talaga nun. Nung kinantay, rapper ka, tapos kakantay mo yung Michael Jackson. Mahirap yun, Alam niyo naman si Michael Jackson, di ba? Yun. So, wala akong na talent. Ngayon, ang isang producer, guys, kahit gaano kaganda yung mga beat mo, kung wala kang talent, wala. Olats. Hanggang beat ka na lang. Kahit maganda pa yung beat mo, di ba si Kanye, ang gaganda ng mga beats, di ba? Nagkaroon siya ng kliyente na Jay-Z, doon siya sumika. O, pinanood ko rin yun. Ayun, so that's it for the moment. So, tuloy natin yung kwentuhan natin sa ibang araw. Kaya tayo, guys, gutom na ako.